Palang araw po kaibigan. Ito po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Meron pong pinapalabas ngayon sa YouTube. Ano lang natin yung konting portion, yung doon sa Kapas. Kapas Regional Trial Court na kung saan tumungo si dating Mayor Halis Guho ng Bamban. Masyadong controversial po itong taong ito. Lumaki sa farm, nag-aral, nasa loob ng farm. Hindi ko po alam yan, wala akong alam. Inosente. Pero ayon sa mga dokumentong nakuha ng Senado, headed by Senator Risa Ontiveros and Senator Gatchalian, kung ano yung sinabi niya, pagpaparehasan mo sa mga papel, dokumento, siya po ay isang sinungaling na babaeng tao, mapaglubid ng kasinungalingan. Ngayon, tignan nyo po ngayon nagtataka ako sa kanila. Sinundo sa Jakarta, Indonesia. Ibang klase. Hindi nakaposas. Sinundo ng PNP si General Marpil at saka ni Secretary Abalos. Pero kung pagkaraniwan kang kriminal, nakaposas ka. Pero siya walang posas. At parang masayang-masaya pa siya. Parang sky's the limit ang kanyang happy. Ngayon, may kaso nga po siya Kapas. Ngayon, kailangan niyang umapir sa Kapas. Kaya ito po, palabas kayo sa YouTube. Ang daming gwardiya. Ganito pala sa Pilipinas. Pagka, hindi ko po alam kung ano masasabi nyo rito. Pagka high profile criminal, may gwardiya. Ang sabi niya ro sa Jakarta, kaya po sila tumakas kasi nga daw may nagtatangka sa kanilang buhay dito sa Pilipinas. Kasalanan nila Nagsabog sila ng kadiliman dito sa Pilipinas. Hindi naman Pilipina ito. Incheck. Tuta ni Duterte. Sa Pogo. Ng Department of the Interior and Local Government. Kung nakikita nyo ay talagang heavily guarded, mataas ang security dito sa labas ng korte at ang ilang mga personnel ng Philippine National Police, CIDG, ay nandirito sa ibaba ng korte naman ay nakaposisyon ang ilang mga police na may long firearms para Ayan po. Tapos na po sa korte. Naharin na siya. Kung inyong mapapasin, may sumisigaw na ma'am. Ayan yung nakatalubong na puti. Ayun. Ayan, sinakay na sa sasakyan ng mga pulis. Inarrange siya sa korte ng Kapas Regional Trial Court. O panigurado, ibabalik na yan dito sa Manila kasi harap ng Senado. Kasi meron siyang warrant of arrest dyan na sinilbi ng Kapas Regional Trial Court. Ayan.
Pwede ito yung sakyan ha. Ito lang o. Heavily guarded. Hindi ko maintindihan. Para sa akin na dapat from Indonesia dinaretso na siya sa kulungan. Kung meron mang warrant of arrest, dalhin na lang yung warrant of arrest doon. Doon na lang siya ihaharin ng korte. Sipin nyo, binabantayan pa. Pero pagka pagkaraniwan kang tao, baka binaril ka na nila. Baka magimala pa. Di natin alam. May nagsasabi, ayos sa Miron, nung nakasakay sila sa aeroplano pabalik dito, sabi ng Miron kakanta daw siya, ilalagay sa witness protection program. Magiging star witness pa siya. Hindi Pilipina ito. Incheck. Yung mga incheck na criminal sa China, pagpunta rito, ay profile, ayan, gwardyado pa. Pero anong ginagawa ng incheck? Binabangga yung sundalo doon sa West Philippine Sea. Wala lang. Tapos ganito. Kaya mali ito. Para sa akin, opinion ko mali. Dapat idiretso sa kulungan. Doon na lang sila imbestigahan habang nakakulong siya. Dadali pa sa Senado, Hercon, di ko kulong sa Senado, Hercon, libre pagkain. Pera namin yan, hoy! Mga senador, pera namin yan. Kaming mga taxpayer. Kapag nag-hearing sila sa Senado at sa Kongreso, meron pa silang allowance. Libre pa. Nga, chicha. Kanino pera yan? Sweldo ba ng congressman? Sweldo ba ng senador? Hindi. Pera ng taxpayer. Makita mo po sa mga ibang video, aba nakasakay sila doon sa papuntang from Indonesia. Parang artista, masaya. Parang masaya. Nakakapanlumo po, Nakakapanlumo. Isipin nyo, buti na lang yung mga pulis sa Indonesia, mabibilis. Ngayon, sabi ng abogado nila, si David, Attorney David, yung kapatid nilang lalaki, na boyfriend naman itong isang kasama nilang tumakas, na sinasabing kapatid ni Alice Guo, at saka yung isa pa, Sandra Ong. Meron silang kaso rito, hindi sila dumadalo. Hindi sila nagsasabi ng totoo sa hearing sa Kongreso at Senado. Ginawa nila, hindi na sila nagdadadalo. Kaya nilabasan sila ng warrant of arrest. Nang magkaroon sila ng warrant of arrest, ayun, palibasa, mayayaman ito. Kasi pag iniimbestigan, alam mo naman kung gaano ang bilangan ng pera. Hindi lang peso, thousands, billions. Sila ay mga talagang marunong silang magsinungaling. Hindi ko po alam yan. Laki ako ng farm. Saka nag-aral. Wala po. Dito lang po ako nag-aral. Mga wanted na incheck
pagdating sa Pilipinas, naging legal silang Pilipina, at meron pa silang dokumento. At naging mayor pa. At ngayon, nabulgar ang kandemonyohan nila. Tinatanong sila sa Senado, Kongreso, ang lagi nila sagot, hindi ko po alam yan. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po kilala yan. Hindi ko po alam bakit nandyan ang pangalan ko. Aba nanonood ka sa television, pinanonood ko po yung Senate inquiry at saka sa Kongreso. Naghihinit po ang aking dugo. Kasi po, itong mga criminal na ito, kababaeng tao. Yung isa, tinakbo pa sa ospital kahapon. Na para nakikita ko, nagagalit na si Pastor Benny Abante, Congressman Benny Abante. Nang hindi na siya makasagot, ang sabi niya pag Congressman Abante, ulitin nyo nga po yung tanong. Sabi ni Congressman Abante, malakas na nga ang boses ko, hindi mo pa ba naririnig? Ayun. Bigla po nag-CR. Then, sabi nga niya, ba't ang tagal naman sa CR? Sabing ganon ni Congressman Beatriz ng Batangas. At yung pong si Congressman Nadjong ng Mindanao. Sabi niya, meron pa siya sinabi kay Sandra Hong pakyut kang masyado, sabi niya. Kasi po, pangiti-ngiti pa Talagang akala mo nakakaloko. Akala mo nakakaloko. Parang nagpapa-inosente sila. Inosente. Nakakataas ng presyon. Tapos ikukulong sa Senado, air condition, wala nga lang siyang kasama, pero libre pagkain, masarap ang pagkain. Samantalang yung nasa preso sa mga sukulan, di ba nung araw sabi nila, ang pagkain nila lutong baboy. Ibig sabihin, pagkain ng baboy, parang baboy. Yan ang hindi ko po gusto Kapag nantimano, nakita na nagsisinungaling, idiretso na sa Muntinlupa. At kapag nasa Muntinlupa sila, wag na silang dali sa Senado. Sa Muntinlupa nilang sila magsenado. Nakakalungkot, ano po. Nakita niyo po yung kapas. Umaten siya ng hearing kasi nga nilabas siya ng warrant of arrest ng Kapas Regional Trial Court. Ang daming gwardiya. Heavily guarded. Isang kriminal. Kanya lang, sabi nga nila sa batas dito sa Pilipinas, hanggat hindi ka nahatulan, inosente ka. Yun lang magsinungaling ka bakit sila tumakas? Ibig sabihin, nang tumakas sila, guilty sila. Kaya dapat, nang makuha sila sa Indonesia, bagamat nauna yung dalawa, yung kunwari kapatid ni Alice Goho, at saka yung Sandra Hong. Sorry Cam. Dapat diretso na sa correctional doon sa mga babaheng kulungan. Doon na lang sila litisin ng korte ng Senado. Huwag na silang papuntahin sa Senado. Napakasarap ang buhay nila, air condition. Pag ayaw nila sumagot, di ko po alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Pinakita ng mga papeles, hindi ko po alam yan. Itong mga congressman, mga senador,
Gusto ka namin tulungan. Makukulong ka dito ng ganito katagal, katagal, katagal. Gusto ka namin tulungan. Kagaya nung inchik na kapatid daw ni Alice Goho. Hirap na hirap pagka ano. Sana kumuha sila ng interpretation. Yun marunong sa salita nilang Chinese. Para madali siyang hindi sila magkaunawan. Kaya nagalit na si Senador Joel. Nagsisinungaling ka, hindi bebenta sa amin yan. Ang kwento mo, sabi niya. Wala silang magawa. Bakit ganon? Ba't wala silang magawa? Pero pangkaraniwang kang tao, gumawa ka ng krimen, sigurado, tokang ka. Pagmamalasing ka. Wala ka pang gwardya. Antimano, diretso ka sa kulungan. Pero sila, malamang-lamang. Baka magka-piyansa pa sila sa kanilang kaso yan. Baka ma-technical ang kaso ng gobyerno. Baka payagan pa sila magpiyansa. Di wala lang. Magliliwaliw na naman sila. Piyansado sila. Anong nangyari ngayon? Wala. Kapag nakapagpiyansa pa yan, baka suswertihin pa sila. Pag kumanta sila, magiging bayani pa sila. Mga kriminal na inchik sa kanilang bansa. Pagdating sa Pilipinas, bayani sila. Kaya sabi nila, makipagtulungan naman po kayo. Sabi ng Kongreso, Senado, makipagtulungan naman kayo. Akala mo, nagpapalimos ka ng hawa sa kanila, ang mga kriminal na ito. Anong ibig sabihin niya? Ako, kagaya rin ako ng mga miron. Malay nyo. Malay nyo. Maghimala. May himala. Sabi nga nung commercial. Sabi nung sakristan, no pader, pintura lang yan. Sabi kasi ng pari, himala. Sabi ng sakristan, no pader, pintura lang yan. May himala, sabi ni Nora. Yung pelikulang Himala. Ay, ewan. Pag napunta tayo sa Himala. Hindi ba nanonood ka? Ikaw kaibigan nanonood ng video ito. Hindi ka ba nanonood ng national news? Di ba nakakakulo ng dugo? Kukulo talaga dugo mo eh. Kasi nasa isip nating mga pangkaraniwang Pilipino, tayong mga mabababa. Makita mo, dahil sa gutom, nagnakaw. Diretso sa selda. Wala na siyang magagawa. Bakit yung mga kriminal na malakas sa politiko? Malakas sa politiko yan. Ang mga guho. Di ba pinagtapat niya? Meron pong tumulong sa akin. Si dating Pangulong Digong ng Davao. Di ba may picture pang pinakita? Hindi raw siya naglalabas ng Bamban. Yung pala, nakarating sa Davao sa bahay ni Digong Duterte. Pinakita yung picture eh.
yan bang hindi nakakalabas? Kaya inamin niya na tinulungan siya ni Digong para maging mayor ng Bamban. Isipin nyo, hindi kilala. Pero biglang naging bonggang-bongga. Ngayon, doon sa Kapas kanina, may tumatawag na ma'am. Kasi nung manalong mayor yan, talagang galante siya. Kasi may pera, pogo. Kaya minahal siya ng tao. Actually, meron akong ka-Facebook Nung araw, nung hindi pa nabubulgar ang kahayupan ng guho na yan. Sabi niya sa akin, nag-message, ipag-pray mo naman ng mayor namin. Sabi ko sa kanya, nanonood ako ng mga balita tungkol sa kanya sa Senado. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, magsabi lang siya ng totoo. Isipin mo, ipag-pray ko pa raw. Anong ipag-pray ko sa kanya kako? Samantalang ang hinihingi lang naman na Senado, magsabi siya ng totoo. Di tapos. Hindi. Ano sabi niya? Hindi ko po kilala yan. Laki po ako sa farm. Dito po ako nag-aral. Si ganito, si ganyan. Ang nanay ko po, taga Matatalayb, Tarlac. Hallelujah. Yung pala, purong incheck ang demonyang ito. Kaya yung tatlo, ayan. Sabi nga ng Miron, reunited. Mukhang pagsasamahin sila ng hearing sa Senado. Ewan ko ano namang iniintay ng Senado, nakakanta sila. Hindi ko, ano pang kantang gusto nila? Ayan. Malalaman natin niya sa susunod na kabanata. Kung talagang kakanta sila. Kapag kumanta yan at saka sila iingi ng proteksyon, isa lang ang sabihin nila sa abogado nila. At sasabihin ni David, abogado nila, ipasok po natin sila sa Witness Protection Program. Tapos na! Tapos na ang hearingan. Tanong, pag kumanta sila, kumanta, yung ikakanta nilang pangalan o tao o personalidad, matagal pa yan, hihiringan pa rin yan. At kung sakali magimala na naman, baka dumating ang araw, yung binanggit nilang tao, pangalan o personalidad, baka maabsuelto pa. Bakit? Pilipinas ito Kaya nga nung araw, doon sa immigration, yung mga pumapasok na tsekwa na wanted sa kanilang bansa dito, ginawa silang legal, ginawa pa silang Pilipino. Kompleto dokumento. Gawa sa, hindi po sa Recto University, doon sa Davao. Doon po ginawa ang mga dokumento. Kaya sila naging legal na Pilipino. Ano po? Buti sila. Dalawang passport. Isang Chinese at saka isang Pilipino. Ako, kahit isa wala. Nga. Di ba totoo yan? Bawat isang inchi, 10,000. Wala nang maraming sabi-sabi. Enter the dragon! Yahoo! Kaya nakakapanlumo lang po. Pagka mga high profile na ganito, napakadali nila pumasok. Sige, punta po tayo sa Biblia, no? Sa Biblia kasi, ang tinuturo po, ito, may dalawang kapangyarihan po umihiral sa lupa. Kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng Diablo o si Satanas. Ano po? Ayan, nakalagay in Christ alone.
Kapag ang isang tao, anumang lahi ka, isinuko mo ang buhay mo kay Jesus, anumang kasalanan mo, mawawala po yan, tatanggalin po yan. Ganyan po ang Diyos. Kasi hindi gusto ng Diyos ang tao mapahamak. Hindi gusto ng Diyos ang tao mapahamak. Basahin ko po sa Biblia. Ito po. Meron ako nito para madaling. Hindi mahirap basahin. Sa unang Timoteo chapter 2 verse 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Ibig niya nga lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Yan po ang purpose ng ating Diyos. Kaya po pinadala si Jesus dito sa mundo natin, sapagkat ang mundo natin ay pinatatakbo ng masama. Dito po sa unang 1:5-19. Alam natin tayo sa Diyos at kahit na ang buong libutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yan po, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo itong mundo natin. Kaya lahat ng tao dito hindi makakaligtas kay Satanas sa paggawa ng masama. Ika nga, lahat na nakakulong, biktima sila ni Satanas. Tanungin niyo po sila, ayaw naman nilang gumawa ng masama, pero bakit sila nasadlak sa kulungan? Kasi po may Satanas na naguhutos sa kanila. Ganyan din po nangyayari dito sa Pogo. Yun tinayo ni Duterte na Pogo. Bagamat ang layunin talaga ng Pogo, sabi nga ni dating Pangulo nung araw, para makalikom ng malaking salapi. Magamit kasi nga, pandemya, walang pera ang gobyerno para itustos sa pangangailangan ng gobyerno laban sa COVID-19. Pero ang nangyari, ginawang legal po yan kinasangkapan ng Kongreso at Senado. Biglang nangyari, naging kriminal ang mga Pogo. Marami pong pinakikita sa TV na mga pinapatay, binabaw na lang doon. Sinasaktan, tinotorture, kinikidnap. Kaya po na-discover, may nagsumbong. Kaya ngayon, ibinan ang Pogo ng ating gobyerno ngayon, si BBM. Ang problema, hanggang ngayon wala pong napapanagot. Paano naman po yung mga biktima? Tapos nilolok pa nila yung justice system sa Pilipinas. Kung gusto nilang takasan, napakadali nilang takasan. Isipin nyo, nakatakas sila. Meron silang lookout bulletin. Di na malaya, nakawala na pala. Buti nakuha sila ng Indonesian authority. Police, Indonesia. Ano po? Kaya yan, ang gusto ng Diyos ang tao maligtas. Kahit anong sama mo, pag sinuko mong buhay mo sa Panginoong Yesus, patatawarin ka. Lahat ng iyong kasalanan tatanggalin.
Wala pong ititira. Yan ang gusto ng Diyos. Lahat ng tao makapagsisi. Kaya sila po, yung mga criminal na yan, tsaka yung ibang criminal high profile na yan, yung iba hindi naman nakukulong kasi nga matanda na raw sila. Hindi na dapat sila ikulong kagaya ni Imelda, ni Johnny Enrile na may kasong pagnanakaw. Si Imelda, 7 beses ng pagnanakaw, 7 count. Si Enrile naman, pidap. Ang masakit nakakulong kay Enrile, yung kanya sekretary, si Atty. Reyes. Si Enrile, malaya siya. Ginawa pa siya ng advice ni PBBM sa kanyang gobyerno. Napakasarap ang buhay nila. Ano po? Kawawa yung mga matatanda sa bilangguhan. Hanggang ngayon nakakulong pa. Samantalang si Imelda at si Enrile, hindi man sila na pumipo ng rehas na bakal. Kaya kung minsan masasabi natin talagang hindi patas eh. Sabi nga ng Miron, ginawa ang batas para sa mayaman, hindi para sa mahirap. Hindi totoo yung sinasabing patas ang batas, hindi. Kaya nga nakapiring eh. Puno. Para hindi niya makita. Pero anong batas ang ginawa nila? Pag mayaman, swerte. Pag mahirap, malas. Mahirap ka eh. Wala. Unless, yung iba naman, kailangan may proteksyon ka sa gobyerno. Halimbawa, nasa sa sekta ka ng reliyon na lagi nilang nilalapitan. Kapag doon ka, medyo matatag ka. Kasi, meron silang utang na loob sa inyo simbahan. Di po ba ganon? Yung utang na loob, mahirap talagang tanggihan yan. By the way, salamat po ano. Sana meron po kayo natutunan sa aking munting video. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Babasahin ko lang po itong isa. Sa libro ng 1:8, 32 8:32. Dito po sa 31 muna. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga halagad ko. 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Ang katotohanan ay walang iba, si Jesus. 1:14 sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Basta makilala mo si Jesus at tinanggap mo, lalaya ka. Galatia chapter 5 verse 1. Pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sana kaibigan, meron po kayong natutunan kahit papahano sa aking munting video. Kaibigan, like, share and share. At i-share nyo naman sa iba kayong mga nasisira. Ano po? God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Ang katotohanan ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Bye.